So yun po, no, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit anong oras nyo man to napapanood. May pagano'n na-miss yung intro to, ha. Kahit medyo inantok-antok tayo mga pat. Actually, kagigising natin mga pat at day off natin ngayon. At nakikita yung mga pat, maraming sinampay. Hello. Parang ukay-ukay kayo sa bahay mga pat. Puno-puno tayo ng sinampay yung sa labas. Kasi mga pangat, naglabas si Prinsesa kahagahapon kasi birthday, day off niya nga mga pangat, no. Tapos nag-birthday si Warmel dito mga pangat nung nag-care group kami. Happy birthday to you. Tago mo pa. 1, 2, 3. You know. Nasingit ko lang yan. At syempre nagyate sila sa marina, no. Hindi ako nakasama dahil may pasok tayo, no. Hindi tayo available, no. Alam niyo na, buhay OFW, kahit gustuhin natin sumama at mag-enjoy with our friends, pero minsan talaga hindi nangyayari mga bagay na yun. Yun, happy birthday ulit, Warm. Happy birthday sa'yo. Syempre, yun, shoutout sa mga may birthday ngayong April. Yan, syempre nga pala, birthday ng utol ko. Happy birthday dyan, tol. April 10, no? Belated happy birthday na sa'yo. Yun, nasa Canada. Happy birthday sa'yo. At syempre, sana magkita tayo, no? Malumabas ka naman sa channel ko para mayroon naman tayong souvenir, no? Bago tayo tumanda at magkaroon ng mga apo. Makita man lang nila yung mga dating pagmukha natin, bata-bata pa tayo. Anyway, ang dami natin pinag-uusapan, no? Pinagkikwentuhan. So, pasensya na kayo sa mga sinampay namin, no? Dito. At ang gagawin natin mga pangat ngayon, syempre day off natin, wala tayong kasama, wala kang tao-tao. Ayan, birthday nga si Warm nung nakaraan. Meron pa tayong mga ganito. Syempre, pag day off, ano pang gagawin? Syempre, maglalaba. Actually, naglaban na si Prinsesa. Nakita naman, di ba? Sinabi ko kanina. Naglaban na siya ng mga damit namin. Pero syempre, may natira pa rin. Ayan. Ang yung sinunod ko nung bago ako mag-day off. Isang salangan lang yan. Tapos, mag-aaros ka tayo mga pangat. Yeah! Kasi naglaga na si Prinsesa ng ano eh. Nasaan yun? Yan. Naglaga na siya, diba? Ng buto-buto ng manok. Pero nagluto siya ng sitaw. Yan. Yan ang ulam namin kagabi. Siyempre, pwede ko rin tanghalian yan, pero ayoko. Kaya gusto ko maglugaw. Yan. At dahil ako lang naman mga pangat ang dito sa bahay, wala naman ako kasama. So magluluto lang tayo ng konting lugaw lang mga pangat. Dahil hindi rin mauubos yung mga panis, mga pangat, no? Yan, pananghalian na rin natin mga pangat. Hindi kasi na-miss ko yung lugaw mga pangat. Actually, gusto ko lumabas. Ang init kasi mga pangat. Summer is still na ngayon mga pangat, ha? Officially summer na ngayong buwan, no mga pangat. April, May, June, July, August, September. Pagdating na October, kalahatian ng buwan, yan, palamig na yun. So ilang buwan, no? 5 months. Woo! Sa pool na naman natin ang sikat ng araw, mga pangat, habang tayo nagbabike. Yun nga pala, shoutout sa nagtanong sa akin, no? Yan. Shoutout kay Radaya Pin, tama ba? Tinatanong niya mga pangat kung nagbabike rin daw tayo, papasok ng trabaho, no? During summer. Nagbabike po. Kung napanood niyo yung vlog na yan, yung mga content na yan, ng work vlog natin, yan. Nagbabike tayo during summer. Talagang, lahat ng pwedeng labasan ng pawis ay talaga namang magkakatas. Sobrang init. Humid is real. Anyway, yun na. Maglugaw-lugaw na tayo. Ako lang naman mga patang kakain yan mga pat, wala nang iba. Pagsama-samahin natin mga pangat.
habang kumukulo siya, hugas tayo ng plato, syempre, para maya-maya wala tayong hugasan. Malinis na ang kapaligiran, di ba? Kasi yung mga hugasan na ito, nakakaalibadbad ba sa paningin ko? Pagkatapos natin maghugas yan, syempre, pupungo na tayo. Basa-basa tayo ng comment mga pangat para bago tayo maligo kasi baka mapas pa naman tayo, kaluluto lang natin eh. Actually, hindi naman tayo masyadong napagod o nainitan masyado sa pagluto kasi simple lang naman yun mga pangat. Pero pahinga pa rin tayo ng konti, di ba? At yun, may nakita tayong mga pangat na pwede natin pag-usapang topic ngayong araw habang nagbabasa ako ng mga comment. Siyempre, pinupuso-pusuan ko rin yan mga pangat. Pag may time lang tayo, saka lang tayo nakakapag-reply sa mga comment ha. Pasensya na kayo ha. Hoy! Ito na ang ating lugaw ski mga paangat! Ito mga pangat yung nilagay nating kanina itlog. Hindi tayo kumuha ng manok mga pangat dahil siyempre malaki, bulky. Thank you Lord for the blessing. San ka pa? Alam nyo mga pangat, hindi yan malagkit pero nagmukha siyang malagkit. Talagang pinakuluan natin siya ng gusto. Dapat ito may pandesal pero kaya lang summer is real na. Pinabanda akong bumaba mga pangat kasi mainit. Kaya medyo dito sa loob ng kwarto. Total wala naman tayong kasama eh. Nagsipagpasok lahat mga pangat. Unang tikim. Sarap. Kain ko yung mga pangat. Ito yung itlog So yun, ubos na ang ating lugaw. Yan, talaga namang motsi, rapsa talaga. Bago tayong patuloy mga pangat, gusto ko munang i-shoutout lahat ng mga kabataan sa buong mundo, lalo na sa mga Pilipino na graduate ngayong taon. Nursery, kinder, elementary, grade 12, grade 6 o grade 8 man yan. College, high school, or vocational, kung kahit anong course o kahit anong pagkatapos ngayong taon, ngayong buwan o nung nakaraang buwan. Shoutout sa inyo lahat dyan. Patuloy tayong lumaban sa buhay, patuloy tayong mga mangarap, no? Pabuti ng ating mga pangarap, no? Mga kabataan. No? Sinasabi ng pag-asa ng bayan. Bakit sinasabi ng pag-asa ng bayan? Kasi kayo yung bagong henerasyon. No? Magbibigay ng panibagong kasaysayan sa bansang Pilipinas. No? Kaya sinasabi pag-asa ng bayan. Magiging pag-asa lang tayo ng bayan mga paangat o mga kabataan. No? Kapag tayo ay gagawa ng ikabubuti, magsisimula yung mga pangat sa ating sarili, sa pamilya, sa komunidad, hanggang sa buong bansa at maging buong mundo. Bilang kabataan, bilang teenager, dapat marating nyo yung maturity bago pa kayo umidad ng 40. Habang bata pa kayo, mangarap na kayo, choose your friend. No? Mamili kayo ng babarkadahin. Iwasan natin maging mapusok. Pag sinabing kabataan, naturally, mapupusok yan. Diyan yung hindi pa tayo masyado nag-iisip, wala pa tayong gaanong takot sa hinaharap, kung ano lang yung flesh na naramdaman natin. Masayang pakiramdam, dun lang tayo bumabase. Hindi natin iniisip ano yung masayang pakiramdam na yon, kung ano yung magiging resulta sa hinaharap. At the future, kung tayo mag-suffer, mayroon tayong taong maapektuhan, o may masasaktan, o may mahihirapan, o may masasacrifice. Ang ibig sabihin ko mga pangat, yung maagang pakikipagrelasyon. Avoid natin yon, no, mga pangat, lalo sa mga kabataan. Mahirap mag-explore o mahirap lumipad kapag meron ka ng responsibilidad na pamilya sa maagang edad. Sana ngayon pa lang, mangarap na kayo at abutin nyo yun. Kalimutan nyo muna yung mga love life na yan. Madali na lang yan mga pangat pag andun na kayo sa inyong pangarap. Ang buhay step by step no? Kailangan ayusin muna yung career mo bago mag love life. Siyempre shoutout din sa mga pamangkin ko, kay Angel and kay JL. No? Ginawa nyo yung part nyo para makatapos bilang isang estudyante, bilang apo, anak, at kapatid. Siyempre, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil kahit malayo kaming mga tito nyo, lola nyo lang kasama nyo dyan, sinagot ng Panginoon ating mga panalangin na bigyan kayo ng matured enough na pag-iisip. No? Nung nagbakasyon ako, no, nakakausap ko kayo, nakakwentuhan tayo, nagkakaroon tayo ng open forum sa isa't isa. No? Bilang kabataan, alam nyo na kung ano yung realidad ng buhay. Alam nyo na kaagad kung ano yung sasapitin kapag kayo'y humantong dun sa maagang pag-aasawa. Natutuwa ako dun sa kung paano sila the way na magsalita. Sila na mismo nagkakwento sa mahal ng bilihin, kuryente, tubig, di ba? Naiisip na agad nila yung mga ganong bagay. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ayun yung lagi kong dalangin. Na magkaroon ng kaliwanagan yung pag-iisip ng mga kabataan, no? Huwag nating hayaan na yung flesh o yung sarili nating laman ang manaig, no? Bagkus maging practical tayo mag-isip na kung ano ba yung magiging resulta nito. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi, hindi naman nasa una. Dapat ngayon pa lang pag-isipan mo na
kung ano yung pagsisisihan mo sa dulo para hindi mo na gawin sa ngayon. Para hindi mo na gawin sa pangkasalukuyan kung ano man yung ginagawa mo. Diba? Napakaraming kayong salamin sa paligid. Maraming kayong dapat matutunan sa inyong paligid kahit hindi nyo pa na-experience. Hindi nyo dapat abutin pa yung edad 40 kung nasa teenager pa lang kayo para lang ma-realize nyo ang mga bagay at matutunan. At yun mga pangat, ito yung topic natin for today. At yun, ito na. Baka may magko-comment na naman dyan. Ayaw agad sabihin yung nasa title ng vlog mo. Nakakainit ka panoorin. O sige, umpisa na natin. Bago pa uminit yung mga ulo nyo. Sagutin natin mga pangat yung tanong ni Sir Events Gaming. Yan. Boss Rogen. Yan, ganda. Boss Rogen. May tanong lang po ako. Pag nag-expire po ba yung residence visa mo at Emirates ID, di ka na pwedeng mag-stay ng UAE? Salamat. Pag sinabing may residence visa ka, automatically mga pangat, may Emirates ID ka, and then, ikaw ay isang empleyado. So, dahil empleyado ka rito, nag-finish contract ka, o nag-end of contract ka, at hindi ka na mag-renew, so may expire yung visa at Emirates ID mo. Eventually, kahit sa anong bansa mga paangat, pag wala kang status, kailangan mong lisanin o mag-exit ng bansang kung nasaan ka naroon. Bumalik sa natural habitat. Back to origin, kumbaga. Kasi mga paangat, once na ayaw mo na, gusto mo na mag-resign, at gusto mo pa rin mag-stay sa UAE, bago ka ma-expire o bago matapos yung iyong kontrata or any expire na ID na yan, dapat maghanap-hanap ka ng trabaho mga paangat. Or else, kumuha ka ng another status o another visa, tourist man yan o anything, basta meron kang status sa UAE para hindi ka maging illegal or TNT na tinatawag. At syempre mga pangat, eventually, kapag wala kang status, magkakaroon ka ng fines mga pangat. Penalty. Araw-araw yun, everyday yun. Kaya kailangan magkaroon ka ng status. So mayroon tayong babasahin na. Wait lang. What happens in the visas expire? If your residence visa expires, you will no longer be legally allowed to live in the country. You will need to either renew your visa or leave the country before your visa expired. Liwanag ba mga pangat? If you don't renew your residence visa in UAE before it expires, several consequences may follow. Mabigat yun mga pangat. May palo daw eh. Fines mga pangat. Sakit yun. Fines yun. Delikado yun. You will be fined 50 dirhams per day. So magkano sa Philippine money, 50 dirhams per day? Siguro mga approximately 500 or 600 pesos. Sa Muko yun, 600 pesos mga pangat. Araw-araw yun. Parang di ba sa atin sa Pilipinas yung yung minimum wage, no? Parang ganun, magbabayad ka ng minimum wage. Yan, per day of overstay. Ito pa mga pangat, mas malupit to. Pag wala ka syempre, expire na yung mga visa at ID mo, ito yung mangyayari. Nagbabayad ka na, ito pa. No access to services. Your Emirates ID expires, cutting off access to essential services like banking. So, hindi ka makapag-transaction sa bank. Magpapadala ka sa Pilipinas, walang ganun. Kasi nga mga pangat, Emirates ID ang hinahanap. And healthcare. Naku mga pangat. So, yun yung magiging negative effect mo mga pangat kapag ikaw ay pag-expire yung visa at residence mo dito mga pangat sa UAE. Ganun yung mangyayari. This standardized rate apply regardless of whether you have a visit, tourist, or residence visa. So, ibig sabihin mga pangat, itong binabanggit dito, hindi lang residence visa ito mga pangat. Kung ikaw man ay visit visa, tourist visa, or residence visa, so ganun yung mangyayari. Magkakaroon ka ng fine pag mag-overstay ka sa UAE. 50 dirham per day. Pero minsan alam ko, ano yun eh, 100 or 150. Ganun yung narinig ko sa mga kasama natin dito. Pero, hindi ko alam kasi ito yung lathala mga pangat sa kasulatan. Yan. Pero mga pangat, syempre alam ko meron yung certain period, no, mga pangat. August 5, 2024, the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs, and Port Security has announced that an expired residence permit will be granted at 2 months. Wow, at 2 months. Palakpakan. 2 months grace period starting September 1, 2024 to regularize their status or depart the country without a penalty. Ibig sabihin mga pangat, no? Within 2 months, kinakailangan mo magkaroon ng status dito. Tourist visa man yan or kahit anong klaseng visa yan mga pangat. Or depart o lumaya, umalis ka mga pangat sa bansang ito. So, ganoon yung gagawin mo para wala kang penalty.
So kung mag-i-overstay ka nga, 50 dirhams yun. So yun yung yun yung problema mga pangat kapag ikaw ay nag-overstay rito or na-expire yung visa mo. So kaya na kailangan talaga gawa ng paraan, no. Kung ikaw ay mag-exit, diretso exit na, no. Kung ikaw gusto mong mag-stay, dapat before mas maganda, mas sigurado, may kaiwas tayo sa problema o sa sakit ng ulo, kumuha tayo ng visit visa, tourist visa o anumang klaseng visa yan, residence visa, para magkaroon tayo ng status, sinasabi nga nila, dito sa bansang UAE. So, kaya lang mga patang solusyon, no? At syempre mga pat, shoutout kay Jerel J1I. Sabi niya mga pat, boss, pakibati naman ng asawa ko dyan, si Auring. Auring, shoutout sa'yo. Pero sabi niya mga pat, kung saan siya banda, yan. Nandyan din asawa ko, malapit siya sa Museum, Dubai. Shoutout sa'yo, Auring, madam o madam ba? Shoutout sa inyo. Keep on going and syempre, maging matatag lang tayo sa buhay bilang buhay Pilipino. Syempre, huwag natin kalimutan tumawag sa ating Ama na sa Langit para tayo ay maging protektado at magkaroon ng knowledge, wisdom sa bawat galaw natin dito sa bansang UAE. At syempre mga pat, yun, sana ako natuto kayo at nagkaroon kayo ng idea, konting kaalaman sa pagluluto ng lugaw. Joke lang. Dito mga pat sa visa na residence visa na tinatawag natin. Yun, sa visa kung ma-expire ka, anong mangyayari sa'yo. So, actually marami nating video ginawa niyan, no? Pero syempre, dahil maraming bago sa mga channel natin at gusto matutunan, at sa ikaw, kung bago ka, alam mo na, don't forget to like, share, and subscribe. Pakishare na ito mga pat para may bago pa matutunan. Ang mga kababayan natin mga pangat na nagugustong pumunta rito at nandito na. At syempre mga pat, t-shirt natin. Yan, di ba? Available yan. Order na. Nandiyan. So yun mga pat, maraming salamat sa panonood at hanggang dito itong vlog ito. Siyempre mga pat, think positive lang, good vibes. God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. And see you in the next one. Let's go. Bye-bye. See you in the next one.